Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Ramil Infante. Nais ko po magbahagi sa inyo ngayong hapon ng isang mahalagang bagay na siguro kailangan nating matutunan sa anumang kalagayan ng buhay na meron tayo, tagumpay man o kabiguan. How do we face our pains and the failures of the past? Nais ko pong bumasa dito sa Philippians chapter 3 mula verse 13 hanggang 14. Ang sabi po dito ay ganito: Brothers and sisters, I do not consider that I have made it on my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Pagpalain po na Panginoon ang mga salita niya. Lahat tayo nagkakamali. Meron ba namang isang tao na hindi nagkamali? Lahat tayo. Merong mga pagkakulang, pagkakamali, pagbagsak na we regret. And iniisip natin kung pwede lang natin burahin at hindi nagawa. Lahat ng yan ay ating laman ng ating mga alaala, puso, isipan. And hindi po ang tanong ay hindi kung ikaw ba'y nagkamali o hindi. Ang tanong na dapat nating sagutin is, ano gagawin natin dito pagkatapos natin magkamali at bumagsak? Do we let our failures and pains define us? Or do we allow God to refine us? Ang Apostol Pablo po, nang isinulat ang mga talatang ito ay andoon sa kanyang loob ng selda at binubulay-bulay niya bago siya magkaroon ng pagharap doon sa paghatol. Ano ang nagawa niya doon sa kanyang paglilingkod? Ilang mga bagay po ang nais kong dalhin sa atin ngayong hapon. Number one, we have to face our past honestly. Sabi ni Haring David sa Psalms chapter 51, My sins are before me, and I know my transgressions. Karamihan kasi itinatakgo natin. Gusto natin siyang pagtakpan, talikdan. Ayaw natin siyang tanggapin na ating nagawa dahil parang batik siya sa ating pagkatao. Pero one way or another, we have to admit our mistakes. Darating tayo sa punto na yung mga multo ng ating nagdaan, haharapin natin yun. First, there has to be healing before we can be free, and there has to be freedom before we can be restored. Before you can be healed, you must first be honest about what happened. Kailangan maging tapat tayo. Hindi natin pwedeng i-deny o itago ang mga pagkakamali, mga karumihan, mga kasalanang nagawa natin, no? God cannot fix it if we refuse to face it. Kaya honestly, come before God at aminin natin, Panginoon, nagkamali ako. Panginoon, nagkasala ako. I need to be healed. I want to be free. I want to be restored. At doon nag-uumpisa lahat ng yon. Admission is the first step to restoration. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. At ang Diyos natin ay nagpapatawad. Ang Diyos natin ay nagpapalaya. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Hallelujah. Sabi ng talata na binasa natin, kalimutan natin yung nagdaan, no? Hindi dahilan sa kalimutan natin na parang hindi nangyari, kung hindi, not by amnesia, but by redemption. Come to God. Philippians, ang sabi ay, chapter 3, ay forget what is behind. At hindi sinasabi dito na huwag nating alalahanin by erasing it from our memory. Ang sinasabi dito, yung ating nagdaan ay wala ng kapangyarihan para i-control ang ating kinabukasan. Kaya palayain tayo ng Panginoon. Mayroong pagbabagong buhay, may pagpapanauli. Forgetting means to refuse to live under the shadow of what God had already forgiven. Pwede tayong lumaya na yung batik na yun, yung bitag na yun, yung tibo ng kasalanan na yun, wala nang kapangyarihan sa atin. Ang ating nagdaan ay gagawin ng Panginoon na ating patotoo.
What the devil meant for harm, sabi ng Biblia, God can turn it for good. So, bukod sa tayo ay lalapit sa Panginoon at kakalimutan na yung nagdaan, haharap tayo, aminin natin lahat ng pagkukulang, ipanauli natin yung ating mga sarili. Ang sabi dito ay, we have to press on forward towards our faith. I press on towards the goal for the prize of the outward call of God in Christ Jesus. Facing our past and receiving healing, after that, we must move on. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa pag-usad pa abante na tayo ay nakatingin palagi sa rear mirror. We have to press on, to go on, to move on, na yung ating purpose sa buhay ay patuloy nating tinutugis. Ang sabi ng Biblia ganito, ang tawag ng Panginoon at kanyang mga kaloob ay irrevocable. Irrevocable. Your failure is not final. It is a formative stage of our lives. Lalo ng Panginoon paghuhusayin ang ating buhay, lalo niya lang gagamitin. First, we have to be restored with our relationship with God. It's not the ministry. Maraming pastor ang pagkatapos na bumagsak sa kasalanan, ang gusto ma-restore sa ministry. No. You have to be restored with your personal relationship with God first. And then to be restored with your family. And be restored with yourself. And then the church. And kung ang Panginoon kahahabagan at bibiyayaan tayo, baka sakali ipanauli niya tayo sa ministeryo. Dahil ang sabi ng Biblia, my grace is sufficient for you and my power is made perfect in your weaknesses. God doesn't throw away broken people. He rebuilds them. Hallelujah. Palalakasin ka, aayusin ang buhay mo, lilinisin ka, uhubugin ka ng Panginoon at gagamitin ka muli niya. No? Kaya, mga kapatid, huwag tayong panghihinaan. Ang mga kabiguan, ang mga kasalanan ng ating nagdaan, laging mayroong panibagong pag-asa yon sa Panginoon. Our pain can become someone else's pathway to healing. Remember that. Pwede niyong gamitin ng Panginoon para maging kalakasan ng iba. Ito po, bilang mga huling salita, face our past with courage. Forgive yourself and forgive others. Focus on what God has set before you and follow Jesus forward into freedom. Sabi ng Isaiah 43 verse 18 to 19, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now, it springs up. Do you not perceive it? I am making a new way in the wilderness and the streams in the wasteland. Dalangin ko sa Panginoon, ipanauli niya tayong lahat at pagpalain. Ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay pananampalataya. Sa ilalim ng krus, patag ang lupa. Ipalain po kayo lahat ng Panginoon at tayo po ay sama-samang tumungo papunta sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. God bless you po.